Hi! Ito po si Direk Boboy, taghatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Before everything, please like, share, and subscribe. Ngayon, dahil na rin sa mga request, we are going to feature somebody who I admire as a person, as an artist. Napakatindi po niya. Siya ay isang multi-awarded photographer, cartoonist, at napakahusay na pintor. Ang kanyang mga subject matter ay mga Filipino. Lalo na po yung mga mangingisda, mga magsasaka, maglalako. Tayo mga Filipino families. Ang kanyang pangalan ay Hugo Carlos Yonson Jr. Taga Manila na may dugong Kapampangan, who was born in May 24, 1924. Halika, pasukin natin ang kanyang buhay at ang kanyang mga gawa. Ang ating pong tampok na artist ay more than 30 years nang wala sa mundo. Pero patuloy pa rin nagniningning ang kanyang mga gawa. Bata pa, nagpakita na ng hilig sa pagdrawing si Hugo. Isa siyang Manileño na anak ng mga Kapampangan. Siya ay nag-aral sa Arroyo High sa UN Avenue nang inabutan sila ng World War II. Nang bumalik ang peacetime, siya ay naging scholar sa UP School of Fine Arts. Dahil sa galing, libre ang pag-aaral. Pero wala pang isang taon, huminto na si Hugo sa pag-aaral para maghanap buhay. Ikinasal siya sa isang taga Mindanao na si Betty Dagani noong 1947. Nagkaroon sila ng hindi 8, hindi 10, kundi 14 na anak. Kahit hindi nagtapos sa akademiya, mabilis ang pag-angat ni Hugo sa advertising agency na kanyang pinasukan, na noon ay nasa Escolta area, ang Pinakamakati o BGC noong araw. Agad siyang naging art director. Ubod ng sipag si Hugo. Palagi siyang may sideline. Katulad ng paggawa niya ng cartoons para sa mga magazine at mga pahayagan. Ang pinakasikat niyang gawa ay ang Sakay and Moy sa Manila Times, na lumalabas araw-araw for more than 20 years, kahit na gaano siya kabisi sa kanyang main work at sa pagpipinta. Ang Sakay and Moy ay ginawang sine. Isa rin sa mga ginuhit niya na ginawang pelikula ay ang Sawa sa Lumang Simboryo. Balang araw ay malalaman din nila niya. Sakra, nandito ako.
isang classic film na dinirect ng National Artist for Film na si Jerry De Leon. Si Hugo ay umani ng mga sari-saring awards sa photography, sa caricature, at lalo na sa painting. Ang mga awards ay mula sa Art Association of the Philippines, Philippine Art Gallery, Art Directors Club of the Philippines, at marami pang iba. Sinubukan niya ang iba't ibang style sa pagpipinta, lalo na noong bata-bata pa siya. Pero, what is constant is, Pilipinong-Pilipino ang mga paksa ni Hugo. Mababakas mo kung nasaan ang kanyang puso at damdamin. Pamilyang Pilipino. Ina at anak. Mga magsasaka. Mga mangingisda. Mga manggagawa. Mga tindera at tindero. Mga tanawing Pilipinas. Mga alamat nating Pilipino. Mga kasaysayan natin. Pilipinong Pilipino ang diwa. Tahimik na tao si Hugo. Ngunit napakaraming kaibigan at tagahanga. Maski mga kapwa pintor, abilib sa galing ni Hugo.
Matalas ang mga mata. Matalim ang memorya sa mga detalye. Matindi ang mga kamay sa pagsasalarawan. Yumao si Hugo Yonson Jr. noong October 17, 1994. Malaking yaman ang naiambag ni Hugo Yonson Jr. sa pagyabong ng sining sa Pilipinas. Sa pag-angat ng imahe ng ating mga Pilipino bilang isang lahi na malalim, makabuluhan at mapagmahal na mayroong makulay na kultura at pamana.